VP Inday, Yes. magandang hapon po sa inyo. Ang pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Dumating kami noong Sunday. Yes. Hapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe. 16 hours na total flight time. Hi! How are you? Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso niya. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth Caditat. Kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto nung pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito sa kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata na siya. So, laki lang pinayat niya. So, ito yung braso ko. Doble mas. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya. On that note, kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at from decision na yun ngayon, nabigyan siya ng information. Meron bang mensahe sa PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Nabanggit namin, no, na nandito kayo. Nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sa Musibor? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi, paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Subirin na yung impeachment complaint against you is a witchcraft, witch hunt pala? Witchcraft? Witch hunt. Dili di siya witchcraft. Mo gina, tinuod yun na, kay ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay doon na ako niabot na gina sila sa witchcraft sa ilaha koan. Sa ilahang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am. Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo ito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila
ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Marcela Kimbo, at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Ang sunod nun, yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa commission ng audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives. Nabukas pa sila ng hearing para magpapakinggan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. Nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo, doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Kung on a different topic po. Okay lang. Ano ma'am, my question kasi is that tinanong po yung attorney counsel, ano ang reaction ng Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-fight on sa local court sa Pilipinas and they are ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi niya attorney counsel po na as far as destroyed evidence is concerned, wala pong ginawa sa PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo ma'am sa statement ni Secretary Remulla na walang daw evidence. A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment. So, makikita din natin soon, very soon. Will you be attending the SONA? Of course not. No, SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community natin. Dito sa The Hague, do you intend to visit other places in your district? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July, ano ba? Kailan ko dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA? Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami. And kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant na detention unit na 4 times a week. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas nagagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran itong ano yun, yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng dalaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang
Susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President Duterte, President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika. It's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika. Kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will before hearing? Paniwala ko naman na marami sa kanilang abogado doon, and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin mo rin nila yung pag-desisyon doon sa question na validity and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter, pending appeal, wala pa po. Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Okay. I know you've answered it already, but hindi ko how is it? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya, at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siya ganito kapayat nung binata pa siya sa photo. Nung binata pa siya. Yung kanyang braso, ay kalahati lang ng braso. Ganyan siya payat. But para sa akin lang he looks good na payat siya. Kesa sa yung malaki at tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way na medyo slim. Pero nabanggit nyo yung buhok sa kanya na naabalay na mga supporters niya. Oo, nabanggit ko din na sabi ko nga kanina, naiintindihan namin ang concern. Because ang is yung pagpayat niya, hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya. Siguro sa mga pangyayari, and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food nakasanayan. Yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun ang meron dito para sa Kabalitaan ginituwak namin yung July 5. Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit ko din kay dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu nung July 6. So nabanggit kasi yon sa kanya. And alam din po niya sa 19. Sa 19, bukas ko babanggitin na sa kanya. Nakalimutan ko kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari bukas. Thank you, Vicky. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. Ma'am, mas maaga